So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So may gagawin ngayon tayo ditong Ace LED TV 32 inches. So ang kanyang model, 808 kung hindi ako nagkakamali. Itong TV na to, galing to ng school, ayan, 808. Ang TV na to galing to school, yan, may bakas pa siya ng eraser, mukhang may binato ng eraser dito. So tingnan natin mga idol kung anong problema, galing tong school. Check natin saan yung power niya. May power naman siya. So try natin pindutin yung power. Ayan. So yan yung kanyang problema mga idol. Ayan. Marami siyang lines at may mga lines pa siya sa horizontal. May lines siya pa vertical. May lines pa siya sa horizontal na RGB ang kulay. Ayan. Ayan siya mga idol. So yan yung ayusin natin mga idol, no? So patayin na natin. Buksan natin yung unit kung anong loob. So bali mga idol, ito yung kanyang board. Mukhang hindi na to ang unang bukas ng TV na to mga idol, kasi meron na siya ditong, so ano ba tawag sa tape na to? Paper tape. So hindi naman paper tape yung pandikit na to, no? So ibig sabihin na buksan na siya. Check natin kung may sunog yung kanyang coil of flex. So ang problema na tong TV na to, yung LCD na mismo, no? So gagawan lang natin siya ng paraan kung kaya pa. So ganyan lang siya, no? Guhit-guhit lang siya. So tingnan natin yung supply kung okay ba. Kita ba? Yan. So meron siyang 12 volts. Okay naman yung supply ng top board natin. Yung mga ganito kasing board, may side cup to eh. So yan mga idol, kung mapapansin nyo, may side cup siya. Tatlo. So magsisimula tayo lagi sa baba, no, pataas, kasi ito ang unang dadaanan, yung ilalim. Kaya dito tayo mag-voltage check. Pag mayroon na to supply, mayroon na rin yung dalawa. Ngayon kung wala dito, so magja-jumper ka lang, no? O kaya kung wala dito sa pangatlo. So tingnan natin mga idol kung kompleto yung supply sa may side cup. So wag nyo na lang gagayahin tong ginawa natin mga idol, no? Yung ibabaligtad natin yung side cup, kasi may chance na matuklap yung circuit. So ginanyan lang natin para makita nyo. So tanggalin nyo na lang mismong panel pag magre-repair kayo. So ginanyan lang natin yan para mas makita nyo kung paano natin siya i-repair. So ang part number na to mga idol, punta tayo dito. So yan yung kanyang part number, no? So i-mirror nyo na lang. NT61 1237, no? Ang kanyang part number. 7H. So Novatech. So yan, mirror nyo na lang, screenshot nyo, tapos i-mirror nyo. So ayan, ilalagay ko na rin dito, flash sa screen. Ayan yung kanyang pin out.
So ito yon. Ayan yon. Ito yung kanyang BGH. Ito wala to. Ito kuskusin natin to, open natin yan. So gamit lang kayo ng matalas na bagay. So yan. Ayan siya. Hindi pala kita. So ingat lang sa pagkuskus mga idol, no, kasi parang plastic ito, may chance na mapupunit. At saka sa paghihinang, ingat lang rin. So yan mga idol, nakuskus na natin yung BGH, tapos ito yung BGL. So try natin siya ngayon sukatan, saksak natin. So ito na mga idol, sukatan na natin, saksak natin. Ayan siya, no? May mga guhit-guhit, no? Ayan, no? Ayan. Gawin natin, sukatan natin BGH, BGL. Tanggalin natin to. Lagay nyo lang yung item sa ground. So palit lang tayo ng test probe na matulis. Check natin mga idol. So wala tayong BGH mga idol, 5.6 lang. Tingnan natin BGL. BGL wala rin. Mukhang nag short circuit yung BGL at BGH. May sunog siguro to mga idol. Wala rin tayong BGL. So ayun, confirm. May sunog nga siya dito. Ayan, pag tinatouch ko, may pumapasok na signal. So malamang open lahat itong circuit ng papasok ng glass. So papuntang side cop. Papasok ng glass papuntang side cop, open lahat ng circuit. Pati yung mga STB na to wala. Kasi dito nagkakaroon ng signal kapag tinatouch natin. Yan, pansin nyo yung screen, nagbabago rin, kapag tinatouch. So may sunog nga siya, yan, meron kasi siya dito sa top board. So wala tayong masukat pagdating sa side cop. Dalawa yon sila, wala. So ang gagawin natin, ikakat natin tong papasok ng glass, kasi kapag hindi natin yung kinat, ginamper lang natin papunta doon, masyadong malaki yung sunog. May chance na masira yung IC, yung DC-DC natin, kaya kailangan ikat na lang natin to. Pag nakat natin yan, mag-open yung circuit, saka natin jumperan papunta dito. Kasi kapag hindi mo kinat, may short circuit yung part na to, may chance na masira yung ating DC-DC. So ganun ang gagawin natin para back to normal siya, kasi itong wire na to sobrang liit papunta dito, sa side cop. Sobrang liit lang ng flex, ng wire sa flex papuntang side cop. So papalitan natin yung wire papuntang side cop. So ito na siya mga idol, ayan yung kanyang sunog, ayan, yung guhit na yan. So baligtarin natin yung top board para mas makita nyo. Andahan lang, baka matanggal yung circuit. Ayan siya, ayan yung itim na yan.
So ang gawin natin, i-cut na lang natin yan, no? Yung itim. Ayan yung kanyang sunog, kaya marami siyang guhit-guhit. So bali may wire yan sa loob mga idol. Kita nyo ba yung mga yung papasok ng panel? May wire yan sa loob, ayan o. Yan. Yung mga linya na yan, wire yan. So hindi makita sa cellphone. Sa personal may makikita kang mga linya. Wire yon papunta dito sa side cup. So bali tatanggalin na natin yung sunog. Pag natanggal na natin, kakatirin lang natin. Tapos jumperan na lang natin yung mga VGH, VGL. So yung iba walang nakasulat, so kapain nyo na lang kung saan yung STV. So hanapin nyo na lang siya. So yung iba may nakasulat naman tulad na itong mga VGH, VGL. Yan. So bali yan na mga idol, kinat na natin yung part na may sunog. Ayan o. Ayan na siya. So ngayon testing natin, tapos i-jumper na natin yung kulang na circuit. So kasi yung may wire yan papasok ng panel. So try muna natin mga idol on bago natin gamitan ng pinagbabawal na technique. Power natin. So yan na siya ngayon. Wala na yung mga guhit-guhit niya, no? Pero meron pa rin siyang yan. Ganun pa rin sintomas niya. Nawala lang yung guhit niya pa horizontal. Pa vertical na lang siya, no? So ngayon, ko-convert na natin siya dito. So try muna natin yung VGH, VGL i-jumper. Baka hindi naman nadama yung STB niya, STBR, OE. So VGH, VGL muna i-jumper natin. So bali yan mga idol, nalagyan na natin ng LED yung kiniskes natin kanina. Tapos na-connect na rin natin yung VGH, VGL. So kakabit na lang natin. Unahin natin itong VGL. So pag hinang nyo dito sa may flex, mabilisan lang, no? Pagbaba ng panghinang, angat agad, no? Kasi may chance na masunog to. Dahil plastic lang to. Itong flex parang plastic lang siya. At saka yung paghihinang nyo, pahiga yung coil pag ganun. Kasi kapag patayo, hindi nyo na mababalik tong source ay side cup natin. Kailangan nakahiga. Iwasan nyo lang dumikit. So bawasan natin konti, masyadong mahaba. Ayan. So yan, nahinang na natin yung dalawang wire papunta doon. So hindi ko lang alam kung nadama yung STV, OE, STVR. So di-jumper din natin yung kapag nadamay siya dito sa kinat natin. Nilagyan ko na rin siya ng tape para hindi dumikit yung source scope natin sa mismong papasok ng glass. So testing natin. So ganun pa rin, nag white na lang siya, no? Kasi walang signal na pumasok. So ayan, may nadamay na black line. Masyadong malaki yung sunog. Masyadong malaki yung kinat natin doon kasi masyadong malaki yung sunog. So yung STBR, STBOE wala pa, pero hindi na siya gaya kanina.
So, try natin erekta yung STB, OE, tapos STVR. So, yan mga idol, nahinang na natin. Zoom natin. So, yan. Kung may manipis kayo magnetic wire o coil, ayun na yung gamitin nyo, no? Yung pinakamanipis para madali ihinang. So, dito natin siya kinonect. Ayan. So, kapa-kapa lang natin, tapos try natin kung gagana na. Connect muna natin yung LVDS cable nya. So yun mga idol, nakabit na natin yung LVDS natin. Ayan, saksak natin kung okay na ba yung screen. Power natin. Tignan natin kung buo na ba. Ayan, kung mapapansin nyo may picture na, no? Kaso may lines siya, oh. Ayan, oh. So sa side cup na yan mga idol, no, siguro nag-loss na yung kanyang crystal kasi nasa taas. So malamang dito yan, wala naman tayong ginalaw dito. So sa baba, kung sa baba yung guhit, so malamang dito sa ginawa natin. Tsaka kung mapapansin nyo may block na siya dito, no, kasi may nadamay sa sunog na circuit papasok ng glass. Kaya kung mapapansin nyo, yung part na nandito meron siyang 1 inch na block, pero okay lang yan, no, kasi may frame pa naman to na hanggang dito, hindi na yan mahalata kapag nalagyan na ng frame. Ayun yung frame nya sa ano, ayan siya. Pag gumagana naman, no, try natin pindutin yung menu para makita nyo yung guhit menu. So ayan, bali 4 sa 2, 3, 4, may 4 siyang lines. So pero pwede na rin, no, kasi at least makakapanood na yung mga estudyante kasi sa school to TV. So hindi na natin yung matatanggal yung 4 na guhit, pero try natin mamaya kung makukuha natin pag diniin na natin to. Kapag hindi na, so ganyan na talaga siya, nakapix na siya dyan. Volume, yan, okay naman yung sa ilalim. So pindutin natin ulit yung ano, ayun yung kanyang source. So bali 4 yung guhit, 3 dito, 1 dito banda sa gitna. So dito yun sa side cup na to, itong gitna, tapos yung itaas. Yung ilalim wala namang guhit. Pindutin ulit natin yung menu, wala naman sa ilalim guhit. So okay naman yung ginawa natin dito kahit nakaangat yung side cup. So dito hindi naman natin ginalaw, so dati na siguro yan may guhit. At ayan yung pinutol natin, ayan yung tinanggal natin, no, para hindi na bumalik yung sunog. Tapos naglagay na lang tayo wire papunta dito, kasi itong pinutol natin na to, wire yan na maliliit papunta dito sa side cup. So ang ginawa natin, inactual na lang natin siya sa board. Ayan, ayan siya, papunta siya doon. So ganun lang, no. Bali yung BDD mga idol, hindi ko na sinama sa jumper, no, kasi malayo na masyado. So ang BDD natin kasi nandito pa, dito na banda. So hindi ko na siya sinama, no. Yung lahat lang ng ano sa gilid, yung mga BGH, BGL, yung mga signal, CKB, OE. So ayun yung mga part na nandito. So yun yung kailangan nating i-jumper papunta dito. Ayan. Okay na siya mga idol, kaya lang yung guhit hindi ko sure kung matatanggal ito. So pero okay na yan, makakapanood na sila dyan. Bukas kasi yata to kailangan. Ayan. So balik ko muna yung cover mga idol. Sa pagbalik, pagsama-sama nyo lang yan, tapos ipitin nyo lang para hindi na gumalaw-galaw, para hindi mag-loss contact. Kailangan magandang pagkahinang nyo dito, no, kasi plastic lang to, maaring matuklap. At saka kailangan ng paghinang dito mabilisan lang dahil baka masunog. Ayan. Ito, binalik na natin yung mga side cup nya sa loob. Nakapasok na ulit siya sa loob. So dito natin pinadaan yung mga wire sa gilid. Ayan, papunta na yan doon. So mamaya na natin ayusin yung sa likod. So bali ito mga idol, nilagyan na lang natin ng tape, no, para hindi gumalaw-galaw. Ayan, papunta dyan, papunta sa gilid. So ayan mga idol, testing natin kung gagana yung screen. Nakabit na natin yung pinaka frame. Tingnan natin yung power. Nag-on na siya. So yun, ito
Ito lang problema niya, yung itim dito sa gilid tapos yung guhit. Ayan o. Hindi lang kita sa video, hindi lang nakikita dahil sobrang nipis. Ayan. Tapos yung itim sa gilid. So yan na siya mga idol, no? Malabo lang yung antena natin, nawawala-wala yung signal minsan. So yan, may guhit siya dito. Hindi na yan matatanggal, no? Kasi nasa side cope ng problema niyan. At ito yung issue niya. Yung itim sa gilid na nasunog. Yan. At least nagka-picture siya, no? Kaysa naman kanina na wala ka talaga makikitang picture. Nagpapanooran na yung mga estudyante. So yan, nagiging black and white kasi malabo yung antena natin. Pero may kulay naman minsan. Oh. Sa antena na lang yan. So minsan humihina yung signal. So okay na tong TV na to mga idol. Tatanungin na lang natin kung okay na to kay ma'am kasi may guhit nga, no? Tapos may itim dito. Pero kung ayaw niya, no choice, magpapalit tayo ng buong LCD. So bunutin ko muna para hindi maingay. So buong LCD ang papalitan natin kapag talagang gusto niya yung ayusin ng buo to. So para mawala yung itim dito, tapos yung guhit na pa-horizontal. So hanggang dito na lang mga idol. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga new videos.